Ang katapatan ay hindi nasusukat sa laki ng serbisyo, kundi sa kabuuan ng puso. Maaring hindi tayo kilala, hindi napapansin, pero kung ang ating gawain ay mula sa pag-ibig, ito'y dakila sa mata ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay loyalty. Sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Juan, ipinagpapatuloy ni Jesus ang kanyang huling hapunan kasama ang mga alagad. Sa simpleng paghuhugas ng paa, isiniwalat niya ang kabuuan ng kanyang misyon, paglilingkod, pagpapakumbaba at katapatan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang salita na umuukit sa puso, katapatan. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, walang alagad ang higit kaysa kanyang guro, ni ang sinugo higit kaysa nagsugo sa kanya. Ang una nating tungkulin bilang alagad ay ang manatiling tapat sa guro. Hindi tayo tinawag para magpakitang gilas, kundi upang sumunod. Hindi para manguna sa plano ng Diyos, kundi manalig sa takbo ng kanyang kalooban. Sa panahon ngayon, madaling mapalayo sa katapatan dahil sa tukso ng kasikatan, dahil sa takot, sa sakripisyo, dahil sa pagkalimot sa misyon. Pero sa paalalang ito ni Jesus, tinatawag tayong manumbalik sa kababaang loob. Alagad lang tayo. Siya ang guro. Ang tunay na alagad ay sumasalamin sa kanyang tinularan. Sa kontekstong ito, si Jesus ay kakalilinis pa lamang ng mga paa ng kanyang mga alagad. Isang gawain ng isang alipin, isinagawa ng isang Panginoon. At sa kanyang halimbawa, tayo rin ay tinatawagan maglingkod ng may tapat na puso. Hindi para sa kapalit, hindi para sa papuri, kundi dahil ito ang daan ng guro. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa laki ng serbisyo, kundi sa kabuuan ng puso. Maaring hindi tayo kilala, hindi tayo napapansin, pero ang ating gawain ay mula sa pag-ibig. Ito'y dakila sa mata ng Diyos. Sabi ni Jesus, pinili ko kayo. Alam ko kung sino ang aking mga pinili. Kaya nga mga kapatid, ito ang lakas ng ating katapatan. Ang Diyos ang unang naging tapat sa atin. Kilala niya tayo, yung kahinaan natin, takot at pagkukulang, pero hindi siya umatras sa pagpili. Kaya kahit tayo'y nagkukulang sa Kanya, mananatili siyang tapat sa atin. Ang tanong, tayo ba'y mananatiling tapat sa Kanya kahit mahirap? Kahit hindi nauunawaan ang lahat? Kahit tila walang bunga? Isang masakit na katotohanan, sa gitna ng pag-ibig at paglilingkod, alam ni Jesus na may isa sa kanyang mga alagad ang magtataksil. At sa ganitong tagpo, lalong naging malinaw, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating tugon.
kundi sa kanyang pagkatao. Siya'y tapat kahit tayo hindi. Siya'y nananatiling totoo sa kanyang misyon kahit sinasaktan siya ng kanyang minamahal. Ito rin ang panawagan sa atin. Magmahal, maglingkod, at manatiling tapat kahit nasasaktan. Dahil ito ang daan ni Kristo, ang daan ng krus. Ngunit daan din ng kaligtasan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi isang sprint, no? Ito ay isang habang buhay na lakad ng katapatan, hindi pabilisan. Sa maliit na bagay, sa pang-araw-araw na gawain, sa tahimik na pananalangin, ang ating pagsunod ay sinusukat hindi sa laki kundi sa katapatan. At sa dulo ng ating buhay, hindi tayo huhusgahan kung gaano tayo kasikat o kayaman, kundi kung paano tayo naging tapat sa tawag ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo'y mananatiling tapat sa ating guro, hindi niya tayo pababayaan. Ang gantimpala ng katapatan ay hindi lamang sa langit, kundi sa kapayapaang alam mong naging totoo ka sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming guro at Panginoon. Turuan mo kaming maging tapat sa maliit at malalaking bagay, sa tagumpay at kabiguan, sa saya at sa luha. Huwag mo pong hayaang malihis ang aming puso sa iyo. Sa iyo kami maglilingkod. Sa iyo kami susunod. At sa iyo kami mag-aalay ng aming buhay hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.